Cooking is a skill. Running a business is a completely different skill. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Daily Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. Welcome to another episode of Out of the Oven. And so, Ruthie, welcome back. Thank you, Grace. Always excited. Oo, grabe next episode na naman tayo, no? So, itong Correct. episode na to ay tungkol sa, anong title? You can cook, but can you do the business? Ayan, yun ang malaking tanong, 'di ba? Kasi ang daming ngang magaling magluto, pero hindi ibig sabihin nun ay magaling na rin sa negosyo, 'di ba? Yes. Nakita natin yan. Ako, nakita ko yan sa parents ko personally. Nanay ko, siya yung kahera. Yung tatay ko, siya naman yung magaling talaga magluto. Pero hindi nila na-build yung food business na binigay na sa kanila ng lolo't lolo ko. Imagine na, second generation sila. Pero hindi nila na-build just because they don't know how to manage their finances. So, nagkaroon ng problem sa supplier, and yun, na-bankrupt, ganun. Hindi na nila naayos ulit. So, syempre, naubos siguro yung kapital. And that money problem lead to separation. Ikaw Nilang ba? dalawa. Yes. Grabe, Yun yung no? nakwento ko Oo. in our last episode. Na naghiwalay sila dahil lang doon. Correct. And yan, buti na lang nandito tayo ngayon para sabihin sa kanila na meron pang ibang way, 'di ba? No? Yes. So kaya bibigyan natin sila ng foundation Correct. para Kasi hindi mangyari 'yon sa kanila. tama. That is really my reason why this is my advocacy. Because nung panahon na yun, walang nagtuturo regarding business. And hindi naman sila high school graduate, 'di ba? So, walang mga certification program that time. Wala namang ganun-ganun dati. Correct. Talagang from the scratch lang talaga sila. Kaya wala ring YouTube University noon, walang mga nagba-vlog, et cetera, 'di ba? Kaya So, napakaswerte ng mga students natin ngayon, no? napakaswerte Mga viewers natin ng generation, ngayon. specifically ngayon. No? Kaya, thank you for tuning in kung nanonood ka ngayon sa amin. Yan, Yes. stay tuned sa mga susunod pa naming mga segments, no? So, ito yung mga students rin namin, ang dami ko rin nakikita yan sa kanila na ang gagaling nilang magluto pero hindi nila alam kung paano siya i-business. Correct. Kaya, dun din nanggagaling yung takot nila na ano ba, enough na ba to? Okay na ba tong gagawin ko? Pero baka naman malugi, 'di ba? So, ano ba yung mga kailangan nilang malaman? Madami. Siyempre, first, yung compliance ng negosyo. Pangalawa, yung computation of their sales and of course, their net income or what we call profit. Ito yung naturo natin Yung during napag-usapan. session 1 Yes, in our oo. webinar. So, yung difference nung dalawa kasi na yun, sobrang ang magfa-factor in dun yung cost of goods sold, which is the raw materials, labor, na pambayad sa sarili, especially kung mag-start ka pa lang, and your overhead, yung electricity mo, yung tubig mo, and others, kasama yung wifi na nandoon sa kitchen, 'di ba? Or sa bahay mo na meron ding ginagamit for your business. And other operating expenses, especially mga business permit, mag-start ka pa lang, yung tax, paano ba kino-compute yan, yung marketing, 'di ba? Yes. Yun din yung napag-usapan natin last web episode na you need to know how to do the sales and marketing of your business. Not just to cook and then maghintay
nang bibili nun sa'yo. Yan, kailangan mo talagang matuto mag-market ng products mo, nung sarili mo, 'di ba? Kasi hindi naman porket rin na meron kang benta, hindi ibig sabihin na ay kumikita ka ba talaga? Correct. The next thing is your operating expenses which are fixed. Yan yung rent, yan yung manpower mo, yung salary nila. Kasi kahit na may benta ka o wala kang benta, yang mga yan, babayaran mo yan buwan-buwan. Correct. Eh, yun yung overhead Correct. na sinabi mo noon, For no? operating expenses. Kasi may overhead din dun sa cost of goods sold. So, ang difference ng dalawa na yun, sa cost of goods sold, yan yung mga sweldo mo sa chef, sa cook, or sa baker na directly proportional dun sa binibenta mong goods. Kasi 'di ba pwedeng outsourced naman yan. Pwedeng hindi ikaw ang nagluto, pinaluto mo lang sa iba. So, pag wala kang benta, supposedly, wala rin yan. Wala kang order, walang maglulutuin. So, wala din siya. Yung fix, yun yung tao mo na nagbabantay sa tindahan, for example. And kumuha ka ng tindahan, renta. So, yan, kahit na wala kang benta, kailangan mong bayaran. Yan. So, yun fix yung yan mga- every month. And then, after that, yan na yung net income natin. Yan. So, yun yung mga numbers na kailangan nilang bantayan. Correct. And syempre, madami sa mga gustong magnegosyo, nagiging bottleneck nila itong mga to, especially yung tax. Natatakot sila na magbabayad kaagad sila ng tax. Ang sagot po dyan, no, hindi pa po kayo magbabayad ng any BIR income tax kasi you need at least 250,000 to earn, that is free of tax. And then the next one, yun nang ang lalagyan ng tax. And ang mga sole proprietor po ngayon, they have an advantage. Why? Because of the train law na pinasa ni President Duterte, we can have the 8% flat rate income tax. So, kung magkano yung kinita mo for the whole year minus 250, that is your taxable income. Tas times 8%. So, 'di ba, sobrang malaking bagay kumpara sa nasa employment ka. Kasi yung bracket pa lang, kung aaralin mo yung graduated tax table, mas malaki yung tax na nandun kumpara sa 8% na flat rate. So, hindi nila kailangan na matakot pala na Yes! magpa-register. Kasi yun Correct. yung number one na kinakatakot din nila. Kasi once na naka-register ka na, ang dami mong requirements. Ang dami nilang requirements, 'di ba? Tapos yun nga yung sa tax. So, since sinabi mong yan, hindi naman pala ganun na magbabayad ka agad-agad. Yes. No? Ang kailangan mo kasi dito, yung legitimacy ng business mo, yung credibility mo, mabuo mo. And at the same time, you can really market it 100%. When I say 100%, not just in your barangay, but within your region and outside your region and even nationwide. That is the 100% buong Pilipinas. Pero kung hindi ka legit, hindi ka registered, paano mo i-market ang negosyo mo? 'Di ba? For sure, krong-krong ka kasi nagtatago ka, natatakot ka, ayaw mong within the radar kasi nga meron kang tinatago. Eh, dapat sa negosyo, hindi ka nagtatago. Dapat lumalabas ka. You need to show up. You need to tell the world that this is my business and bumili kayo sa akin.
Kasi hindi ka naman talaga makakabenta kung walang nakakakilala sa'yo. Correct. Kaya kailangan talaga rin i-equip mo yung sarili mo, sa business side of things, not just yung pagiging, chef mo, pagiging cook mo or baker, 'di Correct. ba? Hindi yung nagsa-stuck ka lang dun. Kasi nagtatago ka lang dun sa kusina mo. So, Ruthie, aside dun sa sinabi mong mga numbers kanina na kailangan nilang bantayan, ano pa yung iba? Marami pa. So, kanina nasabi natin yung sales minus cost of goods sold. Yun yung tinatawag na gross profit. So, kasi ang alam lang ng tao, profit na word. Pero hindi nila alam, merong two types of profit. The gross profit and the net income. So, yung gross profit, yan kasi yung directly attributable dun sa binebenta mo. Kada benta mo, ito yung kinikita mo. Pero, times yung volume ng sales minus yung operating expenses, yun naman yung net income. So, that is the composition of an income statement. Whereas, sa cash flow naman, 'di ba? Ito yung madalas na alam ng tao, yung cash flow in and out. Pero sa accounting kasi, yung cash flow, hindi yan yung talagang earnings mo or kung nalugi ka o hindi. Kasi yung cash flow, meron na siyang mga activities na wala talaga sa income statement na sinabi ko kanina. So, ano-ano ba yun? Siyempre, wala sa income statement yung kapital. Kung saan nanggaling yung kapital, 'di ba? Pwedeng merong investor, pwedeng sarili mong pera, or inutang mo. So, dalawa lang naman yung ways para magkaroon ka ng total asset. So, capital plus liabilities equals total asset. So, dapat equal yung total asset dun sa composition ng liabilities and capital. So, for example, di ka umutang, yung asset mo equals to capital. Pero kapag umutang ka, mag-a-add yun dun sa total asset mo. So, kapag yung utang mo, binayaran mo, mababawa siya sa cash inflow. So, magiging parte siya ng cash outflow. So, kaya, feeling nung mga may utang, wala silang kinikita. Kasi, napupunta sa utang yung kinikita nila. Hindi kasi rin nama-manage properly yung kanilang money, 'no? Yung, cash in and cash out, yun nga yung sa cash flow. Correct. And dahil sa nangutang sila kaagad bago sila nagnegosyo, naging burden ng negosyo yung utang nila. On which, kung nag-ipon sana sila muna bago sila nagnegosyo, mas maganda yung magiging takbo ng negosyo. Mas mafe-feel nila na, uy, kumikita ako. Kasi kada net income na papasok, kada sales na papasok, less lahat ng expenses, may natirang net income. Yung net income na yun, sa sariling bulsa na nila yun mapupunta. Yung may mga utang, instead na sa sariling bulsa mapunta, pupunta siya dun sa creditor, pambayad ng utang. Kaya very important na mag-ipon muna tayo bago tayo pumunta sa negosyo. Dahil, syempre, kagaya nga ng sabi natin, we need an emergency fund. And in personal finance, we need at least 6 months of emergency fund. In business, hindi lang po 6 months ang kailangan nyo. 2 years. Kasi, majority of the time, 2 years bago po talaga makapag-ROI ang isang negosyo. Lalo na ang isang restaurant. Dahil marami siyang kapital, 'di ba? Pag sinabi nating restaurant, ang dami niyan. Yung pwesto mo, yung furnitures mo, 'di ba? Siyempre, yung mga muebles na nandun sa restaurant mo,
Siyempre yung kitchen mo, yung stove, yung oven, et cetera. Grabe, ang dami, no? Baka naman Utensils. matakot na yung mga viewers Siyempre natin hindi. na magsimula niyan. So, magkano nga ba? Kasi laging tinatanong sa akin yan ni Miss Grace, magkano ba talaga yung kailangan na kapital kung gusto kong magtayo ng isang restaurant? Umattend sila sa masterclass. Yun. Bakit? Dahil wala namang one size fits all. Hindi porket kay Maria 1.5, kay Clara 1.5 din. Hindi. Kasi itong dalawang taong 'to, may different needs sila. Puwedeng si Maria kasal, may anak, si Clara single, 'di ba? So, dun pa lang sa estado ng buhay magkaiba na sila. So, siyempre, yung sina-suggest namin madalas bilang isang food business consultant is, ano ba yung kaya mo ngayon? Kasi we don't want to stop them, to give them a limitation na hindi ka pa puwedeng magnegosyo. Kasi 500,000 lang yung ipon mo or naka 100,000 ka pa lang or 50,000 ka pa lang. No, kasi 'di ba, yung desire ng isang tao maging negosyante, yun ang magiging first investment mo, eh. Kasi 'pag wala yung desire na yun, hindi mo talaga siya kayang palaguin. So, it always starts with a desire, with a motivation of that person. Kahit nga wala pa siyang pera at the moment, pero meron siyang vision dun sa negosyo niya. It's a very good motivation and alam mo yun, basis na pwede tong tao na 'to maging negosyante. Kasi may vision siya, eh. So, kami as a consultant, tutulungan ka namin step by step. Pero hindi ka namin basta-basta itatapon sa negosyo. Alam mo yun, na parang, mag-resign ka tapos magnegosyo ka na. Siyempre hindi. Grabe naman yun. So, step by step, and it is always designed in accordance to the life of that person. Right. So, yung sinasabi ni Ruthie kanina na dapat meron kang 6 months ba na emergency fund bago ka magnegosyo. Tama naman yun. Para, syempre, we don't want you to suffer, di ba? Baka mamaya sisihin nyo kami. Na bigla ka na lang magja-jump in, di ba? Pero, alam mo, to be honest, yung ako, nung nag-start ako, ginambol ko lahat. Diba? Lahat. As in, we went all in. Wala kaming plan B. Oh! Grabe. Kasi, if mag-work to, or mag-work to. Ganon. So, wala akong planong mag-fail. Kasi wala na ako ibang choice, eh. That was the time na may sakit yung mother mo. Oo, yung sinimulan namin tong Bailiwick, as in yung life savings namin, ginambol talaga namin para dito sa business na to. Pero we gave our 100%. Effort. Oo, na effort. Yun. Yun. Kasi that's a plus investment. Kasi effort, eh. Every effort has an equivalent value. So, 'di ba nga kaya may mga industrial partner. Hindi siya ang naglabas ng kapital, pero siya ang nagbigay ng effort. So, yan, magandang investment ang effort. Kasi kung especially kung walang-wala ka talaga ngayon, pero yung ability mo to give the effort, your time, your talent, and then, of course, you will earn the treasure that is really for you. Then that treasure, you need to manage it properly. Paikutin, mag-ipon, hanggang sa ikaw na yung may sariling restaurant. And maganda yung ganon, malaki yung pangarap mo. Pero you don't have to have a big amount of money to start. Diba? Yes. Pwedeng small lang. Tapos Correct. everything that you do should be aligned towards your goal. Yes, and ganun nagsimula yung lolo't lola ko, Grace. 'Di ba? Last episode I shared, they also have a food business. Nagturo-turo lang sila, nag-start sila sa isang garahe, sobrang liit lang na pwesto. Then nakita nila na pumatok yung
kanilang mami siopaw and ulam, kanin, pila-pila pa yung tao nun. So, dun sila nakapag-ipon at that time and nakabili sila ng sarili nilang puwesto. Bili ha, hindi na renta kasi yung garahe na yun, renta nila yun before. So, dapat ganun tayong magplano. Yung kinikita natin, nagse-set apart tayo para dun sa sarili nating puwesto. Kasi malaking bagay na hindi ka nagrerenta. Bakit? Kasi yung renta, papalabas ng papalabas yung pera mo. And kapag nagrerenta ka, wala kang naiipon, walang natitira na sa'yo. 'Di ba? Compared to, meron kang iniipon dun sa lote na gusto mong bilhin, sa'yo yun eventually, 'di ba? So, talagang kailangan mina-manage natin yung pera natin. So, kailangan talaga na matuto silang i-handle ng maayos Correct. yung kanilang finances. Yes. And not just the handling of finances, but they know where they want to go. Kasi 'di ba, And hindi naman lahat ng tao pare-parehas ng path. And every one of us has our own dreams, has our own purpose. So, kung hindi klaro yung pangarap na yan, dapat ngayon pa lang klaruhin mo na. Yan yung first step. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo pag hindi klaro yung pangarap mo, 'di ba? The mentors, us, will only come in when your goal and your purpose is clear. Kasi that way, we can give advice from what we know, kung saan ka papunta. Kaya kagaya ni Grace, 'di ba? Nakapagtayo na siya ng sarili niyang baking company. So, alam na niya, for those who wants to bake, kayang-kaya niya talagang turuan at ano yung way na puntahan. And ganun din ako, as a food business consultant, marami na akong different types of business in food industry na na-assist, natulungan, nasuportahan, especially when it comes to finances, tax, and compliance. So, yun yung mga pwede kong ituro. And yes, having a mentor is a shortcut. Yeah. You don't need to go through the trial and error. Kasi pag nag-go through ka pa ng trial and error, una, time ang dine-delay mo. Pangalawa, pera mo. Na sana sureball na yung capital na yun, pero bagsak. Kasi nga, nag-trial and error ka pa. So, ang daming, una, hindi ka nag-register, tapos bigla kang na-penalize, 'di ba? Yan ang usual in my side. Nag-grow na yung business bago pa sila nag-register. So, yung naipon nilang money, pinabayad din nila ng penalty. Worst, napunta sa red tape. Talaga. Sa lagay. O, 'di ba? Yan ang hirap. Kaya kailangan talaga aralin. Yes. Aralin tong Prevention is the pagbi-business. key. Yan. So, napag-usapan naman natin kanina yung tungkol sa handling their finances properly, no? So, ito naman tayo ngayon. So, thinking like a CEO na talaga. Diba? Yes. So, you have to run your business like a CEO. So, Correct. ano nga ba yan? Ano yung mga qualities na yan? Siyempre, as a CEO, 'di ba? Ano ba ang katangian ng isang CEO, Grace? Usually, nagmamando lang 'yan. Ano yung gagawin? Meron siyang COO, Chief Operating Officer. Meron siyang CFO, Chief Finance Officer. Meron siyang CTO, Chief Technical Officer for the systems and processes. And of course, the others pa. Meron siyang Chief in Human Resource, Chief in Marketing Office. Ang dami, no? So, marami Ang siyang daming kailangan. down in the line. Oo. So, dito na papasok yung pag-build mo ng manpower mo in your food business. Pero So, kapag nagsa-start ka pa lang, lahat yan cover mo.
Yes. 'di ba? Kaya walang makatawid. Oo. Kasi hindi nila kayang mag-multitask. And feeling nila nalulunod sila dun sa task na mga gagawin. Paano ba Diba? naman lahat ginagawa nila? Correct. 'Di Kasi ba? nga, ayaw nilang mag-let go. Trust issues 'yan. Correct. Trust issues. Marami akong na-encounter na ganyan, kasi alam ko rin gano'n din ako before, 'di ba? Pero Ano bang kwento niyan, Grace? kasi feeling ko kaya ko na lahat. Superwoman ka talaga. Ikaw na. Oo, feeling ko kaya ko na lahat. Hindi ko mapagkatiwala, kunwari gagawa ng cake, hindi ko mapagkatiwala yung isang design dun sa tao ko. May kinuha ako, na tao, oo, Taga-design. taga-design or taga-bake ng cake, ganyan. Pero alam mo kung anong nangyayari? Inuulit mo ulit. Yes! Ganun na nga. So, napaka-impatient ko dati. Kasi nga feeling ko walang makakagawa ng ginagawa ko kundi ako lang. Pero I learned to let go. Yeah. Yeah. So, yun nga natutunan ko na kailangan talaga kung gusto kong mag-grow yung business ko, you have to let go, Yes. delegate, 'di ba? Delegate. So, sa umpisa talaga mahirap Mm. na mag-delegate. Correct. Pero kailangan lang ng training, eh. Totoo. Tsaka siyempre, hindi mo pwedeng gawin talaga lahat kung gusto mong mag-grow, 'di ba? Lalo na kapag marami ka ng order kasi Correct. nasarapan na sila dun sa ginagawa mong cake, yung itsura nun. So, ang tendency mo lang talagang dapat mong gawin, turuan sila how you do it. Then, they execute it in accordance to how you execute things. 'Pag hindi sila sumunod dun sa rules, sa process, sa SOP, Yeah. then magpa-notice to explain ka. Kasi 'di ba, they need to be responsible on that process na pinagkatiwala sa kanila. Ngayon, kung hindi nila kayang gawin yun, then that's the point na magkakaroon ng human process na should be kung ano ba yung mga pwede nilang gawin. Yun nga, either lilipat sila ng different department or talagang aalis na sila sa kumpanya mo. Ganun lang naman yun. Kasi at the end of the day, we are hiring people to help them, to support them, to give them an additional income or their main income itself. But at the end of the day, they need to also give to us what is the expectation given to them. So, maraming negosyante marami naman silang pwedeng pag-applyan. So, baka hindi kayo aligned, di sa kabila na lang siya, sa iba na lang siya. Ganun lang ang buhay negosyante. 'Pag hindi mo tinanggap na go through mo talaga 'yan, yung pagiging leader, mag-handle ng tao, wala, hindi ka lalaki. Kasi at the end of the day, kung hindi ikaw, pupunta lang naman yung tao sa ibang food business. Dun sila tutulong kasi yun lang yung alam nilang gawin, magluto, mag-bake. And hindi talaga lahat para sa pagiging negosyante. Parang sa school lang, hindi naman lahat leader, 'di ba, sa school. So, yung mga naging leader sa school, isang way talaga na makikita mo sino yung puwedeng maging negosyante in the future. Kasi kaya niyang i-manage yung mga tao under him. So, yun. And siyempre, hiring pa lang yun, Grace. Oo. Kaya diyan nga papasok yung mga SOP, 'di ba? Kasi eto naririnig ko sa ibang mga business owners 'no, naiinis sila dun sa mga tao nila kasi hindi sumusunod. Hindi nila nakukuha ng tama yung dapat nilang gawin. Kadalasan, itong mga business owners na 'to, hindi nila na-train ng maayos yung tao nila. Kasi wala silang SOP. Yun nga. That's why, if you really want to build your business right, you will really start with your standard operating procedures. And that standard operating procedures
will be your container, will be their guide. Mm. Kahit natutulog ka, nabigay mo yung SOP sa kanila, basahin nila yung SOP, 'di ba? Mm. So, at the end of the day, guided sila na ito pala yung dapat kong gawin step by step. Yes. How many tablespoon, how many chenes-chenes, or kung may nakamix na dyan, saan kukunin yung nakamix. Kasi syempre, may mga secret recipe Yeah. in food business, 'di ba? So, hindi naman lahat kailangan sabihin sa empleyado. So, kailangan lang magkaroon ng sistema paano mas mapapabilis yung trabaho. And with that SOP, kahit wala ka, kahit tulog ka, kahit nagta-travel ka, umaandar yung negosyo mo. And that's where you can get the time freedom. So kung iyan naman yung goal natin, kaya tayo nag-business para ma-support yung lifestyle natin and to run the business without us, no? Correct. Na ginugroom natin, tinetrain natin yung mga tao natin para sila na yung gumawa for us. Yes. Kaya tayo meron ding SOP para mas madali yung training sa mga susunod na mga tao. Yun lang yung susundin Correct. nila. And in a food business, another major thing na kailangan may SOP is yung inventory management. Kasi hindi biro yung binibili mong ingredients, yung mga raw materials mo, especially your furnitures, yung 'di ba, lahat ng ginagamit mo sa kitchen, hindi lang naman 'yan basta napulot mo lang yung pera ta's pinambili mo, hindi. So, dapat may proper way of taking care of this utensils, et cetera, pati yung raw mats para hindi masira, lalong-lalo na dun sa mga goods na madaling ma-spoil. Kasi yan yung talagang dapat nating i-consider dahil malaking pera ang nawawala just because of food spoilage. Tapos isa pa, na kailangan nilang matuto magbasa ng financial reports. 'Di ba? Yes, that's the end. Kasi nangyari ng lahat bago maging financial report. So, kung hindi ka marunong magbasa ng financial report, hindi mo mape-prevent yung next step, yung next month, yung next quarter, yung next year. Ibig sabihin, ulit-ulit lang 'yan. Kasi hindi ka nagbabago eh. Hindi mo alam ano yung dapat mong baguhin kasi hindi mo alam. Ang dapat nating titingnan yung number kasi numbers are our best friend. Yang mga nasa financial report na 'yan, para yang star sa sky. It will tell you kung makulimlim ba ngayon, uulan ba o hindi. 'Di ba 'pag gabi, 'pag walang masyadong star tapos maulap, minsan kulay pula pa 'yan, ibig sabihin may tendency uulan. Pero kapag bright yung star, kitang-kita mo ang ganda. So, ganun din sa numbers. Makikita mo alin yung mataas, alin yung mababa. Sa expenses, alin yung mataas, alin yung mababa. So that you would know alin yung pwede mong babaan yung expenses. Right. You can make the right Control. decisions. How can you control the expenses to go higher? Siyempre, ang gusto nating maging higher, sales, 'di ba? Pero at the end of the day, dapat ma-manage natin yung net income. Sabi nga nila, the more important is the bottom line. So, if you don't have a bottom line, ibig sabihin, break even ka lang. Nasayang lang yung effort mo as a business owner kasi wala kang net income. Ang totoo mong salary sa isang negosyo, yung net income, hindi yung salary mo kasi ikaw yung nagluto. Salary mo yun nung nagluto ka. Hindi as a business owner. Oo, madami yung ganyan na akala ko kumikita sila, ang dami-daming order, pero 'pag tiningnan yung report, financial report, wala pala. Break even lang. Oo, sakit, 'di ba? Ang sakit talaga. And that's how you think like a CEO. Yes.